At ang dami pong mga kababayan nating sumalubong sa kanya. At sinasabi po natin mga kababayan, nararapat lang po talagang lumabas po tayo at magpakita ng suporta kay PRRD. Dahil unti-unti na po tayong nakakakuha ng atensyon mga kababayan kung bakit kailangan nating gawin iyan. There's a protest behind you. Are they there to meet him or are they there to show their displeasure at... No? Akala nila mga kababayan, ang mga tao dyan ay nandyan to show displeasure. Pero nagkakamali sila mga kababayan. At what he is alleged to have done. Well, actually, if I just move out of the way a bit, you can see there's this handful of people here. These are actually supporters in the main. Oh, supporters! Kodo sa inyo mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands. At anong binalita ng mga bangag media dito sa Pilipinas mga kababayan? Yung dalawang babae lang na nakahawak ng placard ng mga, alam nyo na, makakaliwa. Dalawa lang ha, na nagsabing Arrest Duterte. Yun ang balandra ng mainstream media. Habang itong mga supporters natin mga kababayan, walang balita sa sarili nating bansa. Ang nagbalita lang itong international media. Buti pa mga kababayan. At yun nga mga kababayan, huwag tayong mahiya. Huwag na tayong tamarin, lumabas para makadraw tayo ng international recognition mga kababayan. Ito lang ang magiging suporta natin kay PRRD. Of Duterte. So the banner at the back, which they're just pulling around to the front now, says we stand with Duterte. And they've been singing the national anthems. They've been singing other songs of support. I actually had a... Saludo kami sa inyo mga kababayan dyan sa Netherlands. Trabaho ang pinunta nila dyan mga kababayan eh. Busy yan sila mga kababayan. Pero inantay talaga nila si Tatay Digong hanggang magdamagan. Hanggang bigyan sila ng oras. Tayo pa kaya? Lumabas na kami kagabi mga kababayan. At kung pwede lang araw-araw. Chat with a couple of ladies who've come down here who say that they actually support his crackdown on drugs when he was president. They believe that it made the Philippines safer. So these guys are here. Interestingly, earlier today outside... Oh, sabi nila, interestingly. Gulat na gulat sila mga kababayan. Akala nila ang sama na talaga ni Tatay Digong. Kinamumuhian siya ng tao sa Pilipinas. Pero eto, sabi nila, interestingly, ang dami palang taga-suporta. Dito lang yan sa The Netherlands ha. Kaya importante po mga kababayan, makita nila ang suporta ng taong bayan dito sa Pilipinas. The ICC, there was a group of protesters who were calling for him to be brought to justice. So we are seeing both sides out. Ipakita mo yung kabilang grupo. Hindi. Dalawa, tatlo lang mga kababayan. The street here. But what is interesting is that former President Duterte is still extremely popular in parts of the Philippines. His daughter, who's on the way here to support him, is the vice president. When he left office, around 90% of people... 90%. At mostly sa 90% na iyan mga kababayan, bumoto kay Bangag na siya namang nagpatapon kay PRRD dyan sa The Hague. Of voters still supported him despite his very strong crackdown, despite the bloody war on drugs that we saw. Pwede pakisabihan itong mga taong ito mga kababayan na yung mga namatay is a product lang yun mga kababayan of the intensified crackdown on drugs at mga sindikato. Hindi naman yun pinatay eh. At yun namang mga namatay mga kababayan na hindi dahil sa police crackdown, wala namang basihan sila mga kababayan na si Duterte ang nasa likod nun. Binintang lang nila kay Digong mga kababayan. Ang tanong, natapos ba ang patayan after bumaba ni Duterte? Ngayon nga mga kababayan, sunod-sunod pa rin ang patayan na hindi nahuhuli ang mga suspect. Oh, di ba? Pakisabihan niyang international media na maraming namatay noon panahon ni Tatay Digong dahil sa police operation. Dahil pina-intensified ang police operation laban sa mga kriminal. Natural, lalaban yan. May mga baril. Hindi lang kriminal ang namamatay, kundi mga police din. Being carried out under his reign. But many people, as I said here, believe that he actually made the streets of the Philippines safer. Oh, mabuti naman mga kababayan. Oh, mga kababayan natin sa The Netherlands, lumabas na sila mga kababayan. Dapat magkaroon ng massive prayer rally mga kababayan ang sabi natin. Hindi tayo manggugulo dahil ang pinag-alala ng ilan mga kababayan ay magkakaroon ng martial law. Pero no, wag tayong manggulo. Just to show support to PRRD at ipakita natin mga kababayan na hindi ganyang klase si Tatay Digong. Yung perception ng mga international media, dahil dinala na nila sa international mga kababayan Enough na ang paninira ng mga bangag na mga media mga kababayan katulad ng Rappler, international media na pinupoison ang
tao dyan sa ICC. Panahon na para ipakita ang totoong sentimiento ng taong bayan na hindi kinamumuhian si PRRD kundi minamahal. Nahiya naman tayo, lumabas ang mga taong iyan, mga kababayan, may mga trabaho sa the Netherlands. Nagsakripisyo tayo dito na tayo ang nagbinipisyo sa ginawa ni Tatay Digong. Maganda na ang buhay ng mga taong iyan, mga kababayan Pero pinili pa rin nilang pumunta. Kahit lugmok ang Pilipinas, lumpasay ang Pilipinas na okay na yan sila. Pero andyan pa rin sila, tayo pa kaya? Labas na sa kalsada for support kay PRRD. Peaceful rally. Rappler, ibalita nyo yan. Puro kayo mga twisting. At alam nyo ba mga kababayan, mayroong interview doon sa in-interview yung isang Pinoy, tapos ang nag-interview banyagang media. Paniwalang-paniwala sila sa kasinungalingan ng Rappler, mga kababayan, na 20 to 30,000 ang pinatay daw ni Digong talaga. As in si Digong, yan ang pagkakaintindi nila mga kababayan, hindi nila alam na gawa-gawa lang iyon ng Rappler. Hininga ng pangalan mga kababayan, wala naman. Samantalang ang nasa police record mga kababayan ang namatay ay 7,000. At ano yung 7,000? Hindi yun lahat nangyari sa police operations. At kung police operations man mga kababayan, is legitimate police operation na talagang mayroong namamatay. At karamihan doon mga kababayan, the same as patayan na today and ever since, yung mga namamatay lang binabaril sa kalsada, riding in tandem, ganyan. Natigil ba yan? Kay Digong lang ba yan nag-umpisa? Di ba hindi? Talamak na yan dito sa ating bansa, simulat sa pool pa lang. Hanggang ngayon. Buti nga dati crackdown, mayroong crackdown sa mga kriminal at drogista. Naging safe ang bansa. Kaya kailangan po nating magsalita mga kababayan, lumabas, magpakita ng suporta kay PRRD. Para ibaliktad ang kanilang naratiba na matagal na tayong binubwisit ng mga bayarang media na yan mga kababayan. Panahon na para ilabas ang katotohanan. Sa susunod na mayroong rally mga kababayan, sumali kayo kung mayroon kayong at least utang na loob sa ating Pangulo.